Hello, good morning, good afternoon, and good evening po. Again, welcome to my channel. Sa lahat ng panig ng mundo ko, mga Pilipinong naroroon. Ngayong umaga, ang task ko po ngayon is maghakot ng lupa o ng dirt dito sa landfill. Ipapakita ko sa inyo yung mga lupa na hinahakot ko right now. Actually, naglilinis. We'll do the clearing up of the site after the spring, after the snow melt. Nagmelt na yung snow, so nililinis na lang namin yung site para sa mga putik. So I'm using the dump truck right now, which I'm going to show you, and the loader that I'm using for loading. So stick around and don't forget to subscribe to my channel for future videos, okay? Ayan po yung dump truck na gamit ko. It's I think it's a 15 tonner dump truck. Ayan naman yung mga dirt na ino-haul namin. Ino-haul ko ngayon. So kung makikita nyo, ayan siya. After nito, matapos ko itong linisin, ayan naman yung mga nandiyan. So ayan yung mga dirt at saka yung nandoon. I will take a closer look. Makikita nyo. Ayan. Ayan yung nakaputin ko mamaya. Actually, we'll do the clearing up from this side. Dahil ito yung gagawin naming future cell. Maybe it's coming fall or it's coming summer. It's coming summer or it's coming again. And then yung nakikita nyo sa tulong-tulong ng mga yan, actually mga snow po yan na pinagtututulan ko during winter season. So yan po. Snow yan. Mukha lang siyang dirt pero mga yellow po yan. So, ayan. So, stick around. If I will have a time, I will show you how I do this stuff using with my other hand. Okay? So, stick around po. So, ito naman yung gamit kong loader. It's a Hyundai tire loader. Ayan yung bucket. So, yan ang gagamitin kong pang-haul ng lupa. So, once I'm done, once na na-fill up ko na yung truck, baba naman ako sa loader para i-drive naman yung truck doon sa pagtatapunan ko o yun sa pag-i-stackan ko ng lupa. Diba? So, it's kinda medyo sabihin na natin na multitasking siya kasi nga 2 machine at a time ang ginagamit namin. Pero it's fun po to do that thing. Okay? So, stick around. So medyo hirap lang ipagka-complex ng cellphone pero I will try my best to show you how I do this. So ganyan po. Sa mapuno ko yung truck and then nadaling ko dito sa pinagtatampakan namin ng lupa.
And guys, puno na siya. Yan, na-loadan ko na. I'm sorry, hindi ko na ipakita sa inyo how did I do that. But, so ito, paandarin ko na ulit yung truck para daling ko naman, itapon ko naman, itampak ko naman dun sa itaas ng pit for piling. Okay? Stick around. So, ayan siya. Yan. Okay, so to give you the points of view, luma na itong truck namin pero makikita ko sa inyo, automatic siya. So, ito yung drive, neutral at saka reverse. Ito naman yung air brake niya. Ito yung dump. So, yeah, napakasimple lang niya. Napakadaling gamitin. Okay? So, ganyan po. So, ayan guys, tinatapon ko yung yung lupa. Okay, so gagawin ko ngayon is turn off the brake and go drive. One more. Okay, so bababa ko na siya habang tumatakbo. Sabay pindot sa lock. Yan. Ganun po siya. I don't want to show you the road that I'm driving. So ito yung binabagtas kong daan pababa sa pinagkakaputan ko ng lapa. So ayan yung mga snow nasa gilid. Yan yung mga malalaking pala, mga snow yan. Pinagtutulak ko during the freezing season. Okay, so ayan siya. Medyo maingay lang sa machine, but at least I give you the insight of my jobs here in Alberta, Canada as a heavy equipment operator. Okay. So guys, I hope na kahit papaano nabigyan ko kayo ng insight kung ano ang trabaho ng isang equipment operator dito sa Canada. And just to give you a heads up, maganda ang compensation ng a heavy equipment operator, lalo na pag government employee kayo dito sa Canada. So stick around and until my next video, and please don't forget to subscribe on my channel. Thank you for watching. Bye bye.